Tips lang ako sa inyo mga ka-DIY. Huwag po kayo maglalagay ng BMS lang, dapat may active balancer. Kasi na-try ko na to, BMS lang siya, walang active balancer. Mabilis siyang malubat. Kasi nga welcome back mga ka-DIY. So ikinakabit ko na, in-install ko na yung aking Powerwall na 18650 battery 12 volts 3 series na may capacity na 60 EH. Bawat pack ay 30 pieces ang bawat packs niya. So bago lahat mga ka-DIY, shoutout po muna tayo sa atin mga solid na mga viewers. So shoutout muna kay Narbaez sa Binji LPT ng Mindanao. Ayan, shoutout sa iyo idol. And shoutout kay Dreams, mahal kita. Ayan, shoutout sa iyo master. So shoutout din kay Niuri Bungalos ng Bicol Tabaco Albay. Ayan, shoutout sa iyo master. And shoutout din kay Jonas Yamas ng Los Baños sa Laguna. Ayan, shoutout sa iyo par. Ayan, shoutout sa mga ano pa natin dyan, mga naging kasama natin sa pag-install sa Tondo, Manila. At sa mga gusto magpa-install mga ka-DIY, yung gustong makalis sa kanilang bill sa kuryente or maka zero bill, magpa-install lang po kayo kung gusto nyo. Nandyan po ang Wangkol Solar Group. Ayan, hanapin nyo lang po sa kanilang FB account ang Wangkol Solar Group, o kaya hanapin nyo po sa FB account din si Engineer Rod Robles. Ayan, marami po kayong pagpipilian, pwedeng hybrid, off-grid or grid tied. Ayan mga ka-DIY, sa mga gustong magpa-install, makaka-discount kayo dyan kay Wangkol Solar Group. Ayan, kontakin lang po si Engineer Rod Robles or tawagan sa kanilang hotline, o kaya mag-email sa rodrobleswangkol@gmail.com. Ayan mga ka-DIY. So tapusin nyo po hanggang dulo mga ka-DIY para po kayo magkaroon ng kunting idea mga ka-DIY para sa inyong pagbubuo ng inyong solar setup DIY.
So ayan mga master, tapos na tayo. Nalagyan ko na rin ng active balancer. Ayan, yung BMS natin 100 amps po yan, yung BMS natin. Ayan, 3S po yan, pang 18650 100 amps. Ayan, naikabit na rin yung mga wire ng mga ilaw na 12 volts. Ayan. So ito pa yung ating power supply, yung nagcha-charge dito. Dumaan muna sa charge controller kasi ang maximum nito ay 16 volts, kaya pinadaan ko muna dito sa charge controller na PWM dahil wala pa to kasing sariling solar panel. So sa mga ka-DIY, may tips lang ako sa inyo mga ka-DIY. Huwag po kayo maglalagay ng BMS lang, dapat may active balancer. Kasi na-try ko na to, BMS lang siya, walang active balancer. Mabilis siyang malubat kasi nga hindi pantay-pantay na hindi pantay-pantay yung kanyang pag-discharge ng bawat cells. So nauunang malubat, mauunang na bumababa yung voltage kaysa dito sa dalawa. So ang ginawa ko, dahil namamatay ka agad ng pa lang 10 volts, kasi dapat 9 volts ang cutoff nito. So namamatay ka agad siya ng 10 volts. So nung nilagyan ko na nito, tinanggal ko muna dun sa aking Torito 700, nilagay ko dito. After at 20 minutes lang mga ka-DIY, nung pagkalagay ko nito, nag-open ulit si BMS, tapos unti-unti na siyang nagbabalance. So magdamag siya kagabi. So halos lang yung dito 10.9 yung natira. So bali ang magdamag natin ay isang disipan at saka tatlong 12 volts na ilaw, tapos yung wifi, yan ang magdamag natin. So matagal siyang malubat, hindi siya nalubat. Dapat ang cutoff nito ay 9 volts. So yun lang. So gabi na ito natapos mga ka-DIY. Kagabi yung mga ka-DIY, ito ay pangalawang gabi na. So dinagdag ko na lang sa video mga ka-DIY. Ayan po. So yan. So susunod natin i-install yung atin naman 24 volts. Dito natin ilalagay mga ka-DIY dahil dumating na yung aking mga accessories. Ayan, gagamitin ko. So yun lang, bago kong in-order sa Lazada. So yun mga ka-DIY, maraming salamat mga master sa inyong sulit na panonood dyan. Thank you sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga sulit kong mga viewers dyan, sa lahat ng mga nag-share ng video ko, sa lahat na nagbibigay sa akin ng star. Thank you so much. Hanggang sa muli mga ka-DIY. Peace.